Tayo po muna ay manalangin. Panginoon, muli o Diyos, kami po ay lubusang nagpapasalamat sa iyong kadakilaan, sa iyong kabutihan. Tunay nga po, Diyos, na sinabi mo sa iyong banal na salita na hindi lamang po kami nabubuhay sa tinapay, kundi higit sa lahat sa mga salitang namumutawi sa iyong mga labi. Dahil ang mga salita mo, Diyos, ang siyang nagbibigay buhay, kalakasan, pag-asa sa bawat isa. Kaya langit ko, Panginoon, patuloy na mangusap ka sa iyong mga anak. Banal na Espiritu, salamat din po sa iyong presensya, sa pangalan ni Jesus. Amen. Makakaupo na po tayo lahat sa presensya po ng Panginoon. Parang nag-ibigay po atin. Umay natin. Yes, nag-ibigay po yung umay natin. Praise the Lord. Okay? So this afternoon, ang ating pong pag-aaralan is about bad news to good news. Di po ba there are a lot of things na minsan napapakinggan natin ang bad news? Katulad ngayon, di ba? Sa klema na nangyayari po sa Pilipinas, sunod-sunod ang bagyo. So, ibig sabihin, it is bad news. Hindi po good news yun pag alam natin na maraming mga bahay ang nasalanta, nasira, lubog ang mga lugar, ay talagang bad news yun. Sakit. So, kung meron ng bad news, ay meron din naman pong tinatawag na good news. So, even in the Word of God, meron pong bad news. Salamat dahil meron ding good news. Okay, so titingnan po natin in the Word of God, unahin muna natin ano ba ang bad news. So number one na bad news na ating pag-uusapan is that we are all sinners. Diba? Bad news yun. Yung bang sasabihin mo sa isang tao, oy, ikaw, makasalanan ka. Kung hindi niya naiintindihan, ay, away yan ng malaki sa iyo. Sino ba naman ang may gusto na sasabihin sa iyo na ikaw ay isang makasalanan? Lalo na pag alam mo naman na wala ka naman ginagawang masama, namumuhay ka naman na mabuting tao, ikaw nga. So hindi mo aaminin na ikaw ay may kasalanan. Dahil ang alam lang natin na may kasalanan ay yung mga gumagawa po ng taliwas. Yung mga gumagawa ng masama, sila ang makasalanan. Pero kung maayos yung pamumuhay mo, mabuti kang tao, mahirap aminin ng tao na siya isang makasalanan. Pero ang totoo at sinasabi sa banal na salita na we are all sinners. So bad news po yun mga kapatid. Sabi doon sa Romans 3 verse 23, sabi po niya sa Romans 3 verse 23, for all have sinned and fall short of the glory of God. So nagpapatunay lamang po na lahat ay nagkasala. Maalala ko tuloy yung lolo ko noon. Ay, nilid ko siya ng sinner's prayer kasi napakahalaga po na ilid natin ng sinner's prayer ang isang tao. Lalo na pag medyo sunset na po yung buhay niya. Pa-sunset na ang buhay. Yung bang ilang tulugan na lang ay mawawala na sa mundo ito. So, nagkaroon pa ako ng chance na i-lead siya in a sinner's prayer. I shared the Word of God. And sabi ko sa kanya, no, Lolo, sumunod ka sa panalangin na ito. So, I lead him in a sinner's prayer. No. Nung dumating ako sa puntos na, Lord, patawarin mo ako sa aking mga kasalanan. Ayaw na niyang sumunod. Nung una naman sumusunod. Tapos inulit ko. No. Patawarin mo ako, Panginoon, sa aking mga kasalanan. Ayaw niya. So sabi ko, Lolo, bakit hindi ka na sumunod sa panalangin? Eh ako, mabuti naman akong tao, wala akong kasalanan. Yan ang sinabi niya. So what I do, nag-umpisa ako sa kwento in the Garden of Eden. Kinakailangan ipaliwanag natin at sabihin. At doon, na-realize na nalaman niya na ang tao mula pala nung nasa sinapupunan pa lamang ng nanay ay may kasalanan na and we have that sinful nature. Kaya pala sabi dyan sa kanyang salita, for all have sinned
and fall short of the glory of God. Romans 3 verse 12. Sabi dyan sa Romans 3 verse 12. All have turned away. They have together become worthless. Walang saysay. No. There is no one who does good. Not even one. So, ibig sabihin, walang mabuting tao. Ni, isa man sabi niya sa kanyang salita. So, ibig sabihin, it is a bad news na malalaman ng tao na there is no one exempted, na ang mga tao sa mundo ito ay isang makasalanan. Kaya walang magsasabi na, ako ay taong matuwid, wala akong kasalanan. Kundi, dito po sabi po sa kanyang salita, na lahat ng tao ay nagkasala. Bad news. But praise the Lord, there is good news. Ano po yung good news, mga kapatid? Christ came to save sinners. Yan yung good news. Dumating si Jesus. Christ came to save sinners para iligtas ang mga makasalanan. So may pag-asa kung sa bad news na nalaman natin na tayo ay makasalanan, merong pag-asa dahil sabi po dyan sa good news, ang ating Panginoong Jesus, siya ay dumating para iligtas ang mga makasalanan. At isa po tayo rito na nais iligtas ng Panginoon. At praise the Lord dahil nakinig tayo. Andun yung willingness natin. Binuksan natin yung ating spiritual na pangunawa. Kaya natanggap natin ang good news. And 1 Timothy 1 verse 15. Sabi dyan, here is a trustworthy saying that deserves full acceptance. Christ Jesus came into the world to save sinners, of whom I am the worst. So sabi po ni Apostle Paul, salamat sa Panginoon. Hindi lamang po para sa Kanya, kundi para sa iyo, para sa akin, sa lahat po ng tao sa mundo ito. Kaya ang tao na nagpakumbaba, na nag-acknowledge na siya isang makasalanan, binuksan ang puso, tinanggap si Jesus as his Lord and personal Savior, merong pag-asa. At ito po yung ginawa natin nung una. Nung mapakinggan natin ang salita ng Panginoon, we acknowledge that we are sinners. Kasi hindi po tayo hihingi ng tawad sa Panginoon if we don't acknowledge that we are sinners, isn't it? Kinakailangan maunawaan natin, maintindihan na tayo isang makasalanan. And then, that's the time na ikaw ay magsisi at hayaan si Jesus na mamuhay, tanggapin sa puso. Dahil sabi po niya dyan na it is a trustworthy, ibig sabihin totoo. Totoo po ito mga kapatid. Na ang Panginoong Jesus, siya ay pumunta sa mundong ito para iligtas ang makasalanan. So ang ililigtas makasalanan, which is no one is exempted, all of us are sinners. But praise the Lord for being a sinners. Ang nagiging status na po natin ngayon, we are called saint. Hindi pa lang pala sina Saint Teresa, Saint Peter, Saint Maria, maraming mga santo. Sa mundong ito ang mga saint. Even for us, dahil kilala natin ang Panginoon because of the Lord Jesus Christ. Kaya salamat sa Panginoon, napakagandang balita na malaman po natin na kahit na tayo ay makasalanan noon, pero ang status natin ngayon ay hindi na makasalanan sa mata ng Panginoon. Although we are not perfect, there are times na nagkakasala tayo, isn't it? Minsan nga yung mata natin kung ano-ano ang nakikita, kaya be careful to little eyes. Yung bunganga natin kung ano ang sinasabi. Minsan, unaware tayo, basta nalang lumalabas sa bunganga natin. Nakakapanakit na pala tayo ng kapwa natin.
So, nagpapatunay lamang po na kung hindi talaga natin isusuko ang buhay natin sa Panginoon, ay talagang babalik at babalik tayo sa pagiging makasalanan. But praise the Lord, kasi patuloy po tayong binabago ng Panginoon. Amen. So, yan po yung magandang balita. Hindi po tayo nananatiling isang makasalanan. Kaya kung may magtatanong sa atin ngayon, ikaw isa kang makasalanan, pwede na natin itong ipagmalaki. Noon yun, ako ay isang makasalanan. Pero ngayon, dahil may Kristo na naghahari sa buhay ko, at isinusuko ko ang buhay ko sa Panginoon, so sa pagiging makasalanan, ako na ngayon ay tinatawag na righteous in the sight of God. Di po ba magandang balita yon? Napakagandang balita na malaman na ang Panginoon, no, luminis sa atin sa pagiging makasalanan natin. No? Ginawa po niya tayong kalugod-lugod sa kanyang harapan. Okay. Number 2 na bad news. Anim po itong pag-uusapan natin na bad news at good news. So number 2 na bad news is that we deserve to die. We deserve na tayo ay mamatay. Remember, in the Word of God, merong unang kamatayan at merong pangalawang kamatayan. Of course, ang unang kamatayan, ang katawang lupang ito, na galing sa alikabok ay babalik sa alikabok pag tayo po ay nawala sa mundong ito. Pero merong pangalawang kamatayan. At yung pangalawang kamatayan na yun yung kung ating titingnan, eternal destruction. So sabi nga, we deserve to die. Ezekiel 18 verse 4. Sabi diyan sa Ezekiel 18 verse 4, for every living soul belongs to me. Yan po ang sabi ng Panginoon. Every living soul. Ano ba ang soul, ang kaluluwa? Ito yung buo mong pagkatao. Ito yung iyong will, yung iyong emosyon, yung iyong 5 senses. That is soul na tinatawag. Yung buong mong pagkatao. For every living soul belongs to me, sabi ng Panginoon. The Father as well as the Son, both alike belong to me. The soul who sins is the one who will die. Kaya ang kaluluwa na nagkasala, no, mamamatay. Diba, sabi natin kanina, we are all sinners. So, ibig sabihin talagang kamatayan. Doon talaga yung hahantungan natin. And Romans 6, verse 23. Sabi po yan sa Romans 6, verse 23. For the wages of sin is death, but the gift of God is eternal life and Christ Jesus our Lord. Ang kabayaran ng kasalanan ay kamatayan. Sabi natin kanina sa unang bad news, we are sinners. So sa pagiging sinners pa lamang, ay talaga na po na ang hantungan ay kamatayan. Kamatayan. At ito po yung tinatawag na eternal destruction. Mahirap po mga kapatid. At talagang masamang balita ito. Dahil tunay ng sinasabi, the wages of sin is death. But the gift of God is eternal life in Christ Jesus our Lord. Ang batas sa mundong ito, pag nagkasala ka, talagang may kaparusahan, isn't it? Kahit na sa simpleng kaparusahan. Katulad yung jaywalking namin, may verdict na kami. Praise the Lord. Kaya sabi nga namin, babayaran na namin yung aming penalty. May penalty, at least penalty. Hindi kulong. First offense. Kaya ingat po kayo mga kapatid, mag-aral po kayo sa amin. Dati-dati tinatakbo-takbo yung crossing doon sa airport. Yung napakaliit lang na dadaanan, di ba? Napaka-iksi lamang mo. Pero doon,
So hindi po natin alam kung kailan tayo. Because we disobey the law, isn't it? Alam naman natin bawal. Yun ang mahirap minsan. Baka makalusot. Sabi ni Lord, marami ng beses na nakakalusot kayo. So ito na yung panahon. Because in everything there is a perfect time. Kaya it's a lesson. Kaya alam ko ninyo talagang for me, nakalaki ko ng impact nun. Kaya pag nandun na ako sa nagpo-crossing, talagang hindi na ako tumatawid hanggang hindi siya nag-green. Kahit na yung mga kasama ko nagtatawiran na, pero ako I still wait. Yes. Parang talagang nahusap. Nahusap talaga yung scenario na yun, yung experience. Imagine ba naman sa kinatagal-tagal ng panahon? Oh. For how many years? Kaya nga hindi natin alam kung kailan. Kaya it's better talaga to obey the Lord. Kaya kung nag-disobey po tayo sa batas sa mundo, may kaparusahan. Salamat kay Lord. Dahil minsan sa pag-disobey natin sa batas ng Panginoon, merong pag-asa. Amen. Diba? Kasi lahat tayo sumuway sa batas ng Diyos kasi nga makasalanan tayo. But praise the Lord, God has given us a chance. Kaya ngayon, na tayo na po ay nilinis ng Panginoon, binigyan ng pagkakataon, kaya sumunod po tayo sa Kanya. Huwag po tayo maging pasaway. Sabi mo dyan sa katabi mo, huwag kang maging pasaway. Alam po ninyo kung magiging pasaway tayo. Talagang may kaparusahan. For the wages of sin is death, but the gift of God is eternal life in Christ Jesus our Lord. Kaya ang good news, mga kapatid, Christ died for us. Kung meron talagang bad news, there is good news. So, the good news is that Christ died for us. Romans 5 verse 8. Sabi po niya dyan sa Romans 5 verse 8, but God demonstrated His own love for us in this, while we were still sinners, Christ died for us. Tingnan po ninyo, hindi ba man tayo sinisilang sa mundo nito, mga kapatid? Di po ba namatay na si Kristo for us? Kasi kung tutuusin, 2,000 years ago na namatay ang ating Panginoong Jesus, pero hindi po siya nanatiling patay dahil siya ay muling nabuhay. At hindi pa man tayo sinisilang sa mundo ito, namatay na si Kristo para sa atin. Isinilang tayo sa mundo ito na isang makasalanan. Salamat kay Lord. Dumating yung time na nakilala natin siya, isinabit natin yung buhay natin sa Kanya, isinuko natin yung buhay natin sa Kanya, naglingkod tayo sa Kanya. So, doon po natin makikita at naunawaan na napakahalaga ng kamatayan ni Kristo para tayo po ay mabigyan ng buhay na walang hanggan. Kaya huwag po nating sayangin, mga kapatid, ang ginawa ng ating Panginoong Jesus sa krus ng Calvary. Na ang ginawa niyang yun ay still flowing pa rin, kaya nga we believe makapangyarihan. At still pa rin sa mga darating pang mga salinglahing mga tao sa mundo nito hanggang hindi dumarating ang ating Panginoong Jesus. Still pa rin na makapangyarihan ang ginawa ni Kristo at the cross of Calvary more than 2,000 years ago na. So salamat sa Panginoon. Nabigyan po tayo ng pagkakataon. Kaya mga kapatid, huwag nating sayangin. Now na tayo po ay naririto, alam mo ninyo, ang dapat po nating gawin is that lumago, magpakatatag sa ating pananampalataya sa Panginoon. Kasi dito at least, no, wala pong ibang mga hihila sa atin. Kasi pag uwi mo sa Pilipinas, maraming pagkakaabalahan. No? Maraming mga hihila
na kung hindi ka matatag, ay talagang babalik ka sa mundo. Kaya sige, magpakatatag po tayo dito. Dahil kung matatag na po tayo, no, at darating yung time, ibabalik tayo sa Pilipinas, dumating man ang bagyo sa buhay, you can overcome dahil talagang pinaghandaan mo na siya. Kaya mga kapatid, yun po yung gawin natin habang nandito pa po tayo. Kasi mas malaya po tayo makapaglingkod dito. Kasi sa Pilipinas, marami na po hihila sa ating mga oras. Of course, your family is there. Diba? Kinakailangan may oras ka sa asawa mo, sa anak mo, sa kamag-anak mo, sa mga tao na kapaligid sa iyo. Samantalang dito, ang kalaban mo lang, trabaho sa bahay ni amo. Isn't it? And during your day off, solo mo ang day off mo. Walang hihila. Doon, pagising mo pa lang sa umaga, marami na, hindi mo na alam kung saan. Kung hindi mo ibabalik yung iyong oras. Kaya huwag po natin sayangin yung time na tayo po ay nandito dahil the more na mapapagsilbihan po natin ang Panginoon. May mga dapat po tayong gawin sa Kanya. Kaya mga kapatid, huwag sayangin. Habang may pagkakataon at habang tayo ay malakas pa, hindi po sa habang panahon ay malakas. Pag uwi mo sa Pilipinas, kung uubod-ubod ka na, may rayuma ka na, at ang simbahan ay nasa tuktok ng bundok, paano ka pa makakaakyat? Baka sabihin mo, di ba, mag-Zoom na lang ako, mag-Facebook na lang ako. Ay, ibang-iba kapatid, pag talagang personal na nandun ka sa tahanan ng Panginoon na nagpupuri. Amen. Kaya, huwag po natin sayangin ang pagkakataon. Number three po na bad news. Number 3 na bad news is that we cannot earn salvation. We cannot earn salvation. Amen. Hindi po natin pwedeng gawin na babayaran or gagawa ka ng kaparaanan mo para makamtan mo ang kaligtasan. Hindi po pwede mga kapatid. Kasi kung nabibili lang sana ang kaligtasan, hindi panalo ng mga mayayaman. Kasi may mga pera sila na kaya nilang bilhin ang kaligtasan. Pero hindi siya nabibili. Kaya ang kaligtasan po walang pinipili, mayaman ka man, mahirap ka man. As long as na gusto mong maglingkod at tanggapin si Kristo sa buhay, ay makakamtan mo ang kaligtasan. So yun po yung makikita po natin dito, mga kapatid, we cannot earn salvation. Titus 3 verse 5. Sabi po doon sa Titus 3 verse 5, He saved us not because of righteous things we have done, but because of His mercy, nang dahil po sa awa habag ng Panginoon. Kaya ikaw, ako kapatid, ay naligtas. He saved us through the washing of rebirth and renewal by the Holy Spirit. Kaya salamat sa Panginoon dahil nabigyan po tayo ng pagkakataon. Imagine that kinakailangan pang sumakay pa ng eroplano, marami sa atin. Kinakailangan maging katulong pa tayo ng Hong Kong para lamang makilala at tanggapin si Kristo sa buhay. Na kung tutuusin, even in the Philippines, marami na rin po noon yung nag-evangelize just like me. No? Pero ang palagi ko sinasagot noon, hindi ko napapalitan ang aking religion. Pero yung mga ibinibigay na tracts naman, no? Iniipon-ipon ko. Binabasa ko siya. Pero hanggang doon lang. Kasi nga sabi ko, yung aking religion, yung aking ipinagmamalaki. But praise the Lord, kasi may plano ang Panginoon. May plano ang Panginoon. No? Pagdating ng Hong Kong, hinayaan lang ako ni Lord na maglakwat siya ng Hong Kong within 3 months. 3 buwan lang po.
And after 3 months, nung ako na ay napunta sa kanyang tahanan, mula noon hanggang ngayon, nasa loob na ng tahanan ng Panginoon. At nakita ko kung ano po yung ginawa ni Lord, not only on my life, but even in my family, the people surround me. Dahil tunay po na yan ang ginagawa ng Panginoon. So, sabi niya, hindi sa mabubuting gawa. Tinawag pa ako ni Lord na hindi sa ako'y nangangailangan, kundi nakakilala ako sa Panginoon because I am longing for something. I am longing for something. Merong hinahanap yung sarili ko. Kung employment before, I have a very good employer. Pinagpala po ako ng employment ko dito sa Hong Kong. Mabait ang mga naging amo ko. I have a very good employer. Pag pera, wala namang problema. I have my money. Pag family, I have a very good family. So, talagang may enjoy mo yung buhay mo, but there is something missing in my life. Kaya pinakita ni Lord na ang kulang pala ay ang makilala siya at maglingkod sa Kanya. Amen. Kaya nung nakilala ko siya at naglingkod ako sa Kanya, there is satisfaction, the longing of my soul. Doon ko napansin na napuno. Naramdaman ko na lamang parang kumpleto na. Wala ka nang hahanapin sa buhay. So yun po yung nangyari sa akin. Kaya alam po ninyo si Lord tunay. Kaya tunay po na pag tayo po ay na kay Kristo, talagang meron siyang ginagawa. Yung kapayapaan, peace of mind. Yung kagalakan sa puso, na kahit na hindi mo naman birthday, wala namang nag-delivery sa'yo, masaya ka pa rin. Kahit na minsan wala kang pera, walang laman ang bulsa, masaya pa rin. Amen. Nararamdaman mo ang pagmamahal ng Panginoon. Kahit na nakapaligid sa'yo, galit sa'yo, pero ang Panginoon, ipinamadama niya ang kanyang pagmamahal. Amen. So, dito po natin makikita na tunay, buhay ang Diyos na ating pinagpilihan. So, ano po yung good news? Sabi natin, bad news, we cannot earn salvation. But the good news is that God gives salvation. Yan. Magandang balita. Dahil tunay nga po na ang Diyos ay nagbibigay ng kaligtasan. And we need salvation in every areas, aspect of our life. Hindi lamang po yung kaligtasan na yung kaluluwa natin ay hindi mapunta sa impyerno, kundi mapunta doon sa kaharian ng Panginoon. But even right now that we are still living in this world, kapatid, nandun po sana na nararamdaman natin ang kaligtasan na galing sa Panginoon. Remember, salvation is holistic. Pag sinabi kong holistic ang salvation, in every areas of your life, talagang nararamdaman mo ang kaligtasan. Nararamdaman natin, mai-experience po natin. No? With regards to our finances, praise the Lord, kahit pa paano naman, no? You will experience that God will provide. Yeah. Masarap kayang mabuhay ng walang utang. Yes. Pero kung may utang ka, ako napakahirap. No? Isa ito sa manghihila sa'yo. Hihilain niya yung kagalakan sa puso. Na minsan kahit na masaya ka, pero mamaya pag may naningil sa'yo, naku, nawawala yung kagalakan. Lalo na pag wala kang pambayan. So, hinihila mo niya. So, dapat nandun po na naka-overcome po tayo. Kaya mga kapatid, huwag kasi kayong gagastos ng more than doon sa inyong salary. Pag ang salary ninyo ay 5,000, be sure na hindi lalampas doon ang expenses kasi minsan 5,000 ang sweldo mo, ang expenses mo sa buwan na ito ay 5,500.
deficit ka ng 500. Wala ka pang extra na nagagamitin kasi pambayad mo lamang ng utang. Eh kung every month na ganun, eh di talagang lalaki ang utang. So magkaroon din po tayo ng wisdom and knowledge even in handling our finances. Isa yan. Sa kinakailangan malaman natin, matutunan natin. Kasi alam po ninyo, hindi po tayo magiging ilaw. No? Imbis na ikaw yung nagpapautang, ikaw yung umutang. Imbis na ikaw yung nagbibigay sa mga nangangailangan ng tulong, wala kang maibigay. Remember, as a child of God, magiging daluyan po sana tayo ng pagpapala. Yun bang pag may lalapit sa'yo na nangangailangan ng tulong, meron kang maibibigay. Kasi alam natin na sa bawat tulong na ibinibigay natin sa ating kapwa, ang balik po ay kagalakan sa puso. Amen. Tingnan mo ninyo, kahit sa simpleng bagay lamang, na makatulong ka sa kapwa mo. For example, nandyan ka sa labas, may magtatanong lang sa'yo, sasabihin, "Uy, sister, naliligaw ako. Saan ba ako pwedeng sumakay?" Sasabihin mo lang, "Oh, sister, dyan, andyan yung truck, papunta ng Central." And then sasabihin mo tao, "Salamat, sister." Mararamdaman mo kaagad yung kagalakan. Amen. Yung napakasimple po na ginagawa natin sa ating kapwa, ang balik po ay kagalakan. So, how much more na kung may mga taong lalapit sa'yo, hihingi ng tulong, ay malaya ka na nabibigyan mo sila ng tulong. Hindi mo man maibigay yung totally lahat ng kanilang pangangailangan. For example, ang kailangan niya ay 1,000. Ang pwede mo lang itulong ay $50. Bibigyan mo ng $50. No? At least, nabawasan yung kanyang problema. Naging 950. So, kahit pa paano, may naitulong ka, kung may 10 tao, natutulong sa kanya at magbibigay ng 50, resolve yung kanyang problema. Dahil kahit nasa maliit po na naitutulong natin, maliit na kabutihan na nagagawa po natin sa ating kapwa, meron at merong reward yan, mga kapatid. Hindi po yan nasasayang. Ephesians chapter 2 verse 8, sabi po sa Ephesians 2 verse 8, "For it is by grace you have been saved." What is grace? Grace means unmerited favor. Pag grace, talagang hindi mo siya deserve, but God give it to you kasi nga grace, unmerited favor. Amen. Ito po yung ginawa ni Lord sa bawat isa sa atin, hindi natin deserve. Hindi tayo dapat bigyan ni Lord ng kaligtasan kasi hindi natin deserve because we are sinners. But because of the grace of God, kaya nakamtan natin ang kaligtasan. The unmerited favor of the Lord. For it is by grace you have been saved, through faith, nang dahil po sa ating pananampalataya. And this not from yourselves, it is the gift of God. So, regalo ng Panginoon. Di po ba ang regalo ay kusang ibinibigay? Amen. Sino sa inyo dito ang nagbibigay ng regalo? Pagbigay mo ng regalo, sasabihin mo, "Oy sister, $50 siya, nabayaran mo." Siguro naman walang gagawa sa atin. Magbibigay ka ng regalo, birthday niya. "O sister, may regalo ako sa iyo. Ito regalo ko para sa iyo." Nung tinanggap niya, "O sister, bayaran mo yan ng $50 o 100. Hindi regalo. So, alam natin na pag regalo, libre. Walang bayad. At ganyan din po ang kaligtasan na ibinibigay ng ating Panginoon. Na ang ginawa natin ay tinanggap natin. Binuksan natin ang ating puso, tinanggap si Kristo, kaya nakamtan natin ang kaligtasan. At ang kaligtasan na ito ay hawak-hawak na po ng bawat isa sa atin. Pero mga kapatid,
dapat maging watchful din po tayo. Kasi meron pong gustong magnakaw ng kaligtasan na yan na iyong nakamtan. Remember, our enemy, the thief, sabi doon, comes to steal, kill, and destroy. Gusto niyang nakawin. Gusto niyang sirain. Bibigyan ka niya ng doubt para hindi ka tuluyang manampalataya sa Panginoon. Gagawa siya ng kaparaanan para ilayo ka sa presensya ng Panginoon. Kaya dapat mga kapatid, maging alerto po tayo. Huwag po nating hahayaan. Do not give foothold to Satan. Huwag natin hahayaan. Because our life, pag-aari na po ng Panginoon. So, this not from yourself, it is the gift of God. So, ang kaligtasan po ay libreng ibinigay ng Panginoon. Salamat kay Lord dahil alam ko po ng bawat isa sa atin, tinanggap na po niya ang kaligtasan ito. So, hawak-hawak na po natin ang kaligtasan ito. Huwag mong hahayaan, kapatid. Kaya even in the Word of God, it says, we need to work out our salvation with fear and trembling. With fear and trembling. Libre siya, but we need to do our part. So, ang part po natin, hindi lamang tayo tagapakinig ng kanyang salita, kundi ipinapasamuhay natin ang salita ng Diyos. Number 4 na bad news. Number 4 na bad news is that we are condemned. Pag sinabing condemned, nahatulan na. Tingnan po ninyo ang mga tao sa mundo ito, may hatol na sa kanila. Ang alam nila, yung mga nasa kulungan lamang, yun lang yung mahahatulan. Pero hindi nila alam, sa mata ng Panginoon, lahat ng tao nasa looban ng kulungan at labas ng kulungan ay may hatol. May hatol. John chapter 3 verse 19. Sabi ko dyan, this is the verdict. O, tingnan ko ninyo talagang may hatol. Nahatulan na. Light has come into the world. But men love darkness instead of light because their deeds were evil. At tunay po ito ang nangyayari sa mundong ito. Dumating ang tagapagligtas, dumating ang ilaw, pero marami pa rin po ang nagdi-deny sa ilaw na ito. Marami pa rin yung ayaw maniwala na tanggapin ang ilaw sa kanilang buhay. Gusto pa rin nilang nasa kadiliman. Kasi sa dilim, pwede mong gawin lahat ng gusto mong gawin, isapin. Kasi sa dilim, walang nakakakita ng ginagawa mo. Pero ang liwanag, medyo may pag-aatubiling gumawa ng hindi tama ang isang tao. Kasi maliwanag, baka may makakita, maliwanag. Pero sa dilim, pwedeng gawin ng tao anuman ang kanyang gustong gawin. Pero sa liwanag, sa galing maliwanag. At ang tao po, gustong-gusto nila sa dilim. At alam natin na ang kadiliman, if you are walking in the darkness, ang ending po ay destruction. Kaya piliin po natin mga kapatid, ang lumakad sa liwanag. At ang nagbibigay ng liwanag sa atin ay walang iba kundi ang tinanggap natin sa buhay natin, ang ating Panginoong Jesus. Kaya may liwanag na po yung buhay ng bawat isa sa atin. Kaya yung dinadaanan natin right now, nakikita natin dahil may liwanag. Kaya yun po ang nangyayari mga kapatid. So, masamang balita, we are condemned. But the good news, Christ free us from condemnation. So ito po yung magandang balita na ang Panginoong Jesus, pinalaya po niya tayo.
pagiging condemnation sa hapon. Kung nasa loob sana po tayo ng korte, mga kapatid, may verdict na. Nagkasala siya. Nagkasala ang mga ito. Mabibilang po sila ng 10 years. Pero salamat, sabi ni Kristo, ay, hindi. Dahil ang mga ito ay pag-aari ko. Kaya makakalaya sila. So praise the Lord. Sabi ko nga, sa batas ng Diyos may pag-asa. Dahil palalayain tayo ng ating Panginoon. Pero sa batas sa mundo, kung pumatay ka, at talagang napatunayan na pumatay ka ng tao, kulungan ang bagsak mo. Salamat sa Panginoon. Pwede po niya tayong palayain. Romans 8 verse 1. Sabi po sa Romans 8 verse 1, therefore there is now no condemnation for those who are in Christ Jesus. So wala nang hahatol. Kaya mga kapatid, manatili po tayo kay Kristo. Huwag natin siyang iiwanan. Palagi natin siyang isali sa buhay natin. Kasama natin siya sa buhay natin. At ang Panginoon po, sabi diyan, nakahanda po na tayo ay tulungan. Kaya yan po yung magandang balita, mga kapatid. Wala na pong hahatol sa atin. Pag tayo po ay tapat na naglingkod sa Kanya, darating ang takdang panahon. Sasabihin man ng Satan, "Oy, ito, alam ko ito, akin ito." Pero sasabihin ng ating Panginoong Hesus, "No, binayaran ko siya ng aking banal na dugo, kaya siya ay malayo na." Praise God. And that is the good news. So there is no more condemnation. Kaya mga kapatid, kung just in case in the past, may mga bagay-bagay na nagawa sa buhay na hindi tama, no? Hayaan na ninyo. Believe it that God has already forgiven you. Hindi ka nahahatulan ng Panginoon sa nagawa mong kasalanan noon. Dahil tinakpan na ng kanyang banal na dugo ang mga nagawa mong hindi tama. Ang mahalaga po, yung buhay natin ngayon, ayusin natin, magpatuloy tayo upang sa ganon, makakamtan natin ang pangako ng Panginoon at makakapiling natin siya pagdating ng takdang panahon. Okay, number 5, bad news. Panglima po na bad news is that we deserve eternal punishment. Deserve sana natin ang eternal punishment, mga kapatid. Sabi doon sa Revelation 20 verse 15. And Revelation 20 verse 15, if anyone's name was not found written in the book of life, he was thrown into the lake of fire. Pwede ba natin idagdag yung verse 16? Pwede natin makuha yung verse 16? Sige po. Kasi sabi dyan sa, may verse 16 ba yan? Awan pa sarang ikwak na lang. Or verse 16. 14 pa sarang, aragi tayo? Yeah. Paki-umpisa mo man sa verse 14. Pasara hanggang ano mo. Revelation 20 verse... okay. Hanggang Ayan, 15 lang. Then death and Hades were thrown into the lake of fire. The lake of fire is the second death. Ito, yung sinasabi ko, na mayroong pangalawang kamatayan. At ang pangalawang kamatayan na ito, ang maitatapon ay ang ating kaluluwa. Kaya sabi ko sa verse 15, if anyone's name was not found written in the book of life, he was thrown into the lake of fire. Kaya kapatid, siguraduhin mo na ang pangalan mo ay nakasulat sa aklat ng buhay. Kaya yung mga pangalan ko na
natin, huwag natin papalitan. Dito nga sa Hong Kong, magpalit ka ng pangalan. Falsification of documents. Indian. Pag nahuli ka, ay, bilang buwan. Mahirap. Kasi even sa kahalan ng Panginoon, napakahalaga po ng pangalan natin. At ang pangalan yan, kapatid, yan yung nakasulat sa aklat ng buhay. Baka mamaya ang gagamitin mo magandang pangalan. And makalimutan mo yung original na pangalan mo. Wala. Eh yung ayaw mong pangalan, yun pala yung nakasulat sa aklat ng buhay. Tinatawag yung pangalan mo, ay wala, hindi mo na pinapansin dahil iba na ang pangalan mo. Remember mga kapatid, maging sa mundo, hindi po tayo pwedeng magpalit ng pangalan. At ang pangalan na yan ay nakasulat sa aklat ng buhay. Baka mami sabihin niyo, bakit si Jacob? Diba? Yan. Napalitan yung kanyang pangalan. Diba? Kasi nga, hindi maganda yung meaning ng kanyang pangalan. Kaya, pinalitan. So maganda rin po na alam natin yung meaning ng pangalan natin at ipag-pray kay Lord. Just like Jabez. Pain, ang ibig sabihin kay nag-pray siya kay Lord. Anong ginawa ni Lord? Kahit na Jabez yung kanyang pangalan, pinagpara siya. So we deserve eternal punishment. But the good news is that God offers eternal life. Good news po. God offers eternal life. Sabi po doon sa John 3 verse 16, the heart of the Bible, sabi po niya, for God so loved the world that He gave His one and only Son, that whoever believes in Him shall not perish but have eternal life. Magandang balita, buhay na walang hanggan. Kaya ang buhay po natin sa mundong ito is just only temporary. Ilang taon na lamang po yung nalalabi sa buhay natin. Habang nagse-celebrate tayo ng birthday, umiiksi naman po yung buhay sa mundo, isang end. Pero pag nag-celebrate tayo ng birthday natin, tuwang-tuwa. Kami nga na nag-senior, tuwang-tuwa, kasi senior na. May privilege ang senior. Praise the Lord. Eh kayo kaya, katulad ni sister kanina, sabi niya, more than 30 yung kanyang edad. Kaya sabi ko kanina, more than 30 kanya. Sabi ko 39. Ako ang nagsabi mo. 39 na. Kasi sabi niya more than 30 yung kanyang edad. Basta walang 40. So ilan yung pagitan namin? Kasi ako 60. Eh kung more than 30 siya, di ilang taon? Salamat kay Lord. Kasi at least na-reach ko yung edad na yun, siya kanya. Kaya, marireach ba niya yung edad ko yun? Yun lang. Yun, ang malaking katanungan sa inyong mga mas bata pa kaysa sa akin. Marireach din nyo kaya ang edad ko right now na 60. Meron nga hindi nag-40. Walang nakakaalam sa age. We don't know. Kasi hawak ni Lord ang buhay natin. Kaya nga mga kapatid, maiksi man o mahaba man ang buhay natin sa mundong ito, use it to give glory to the living God. Para wala po tayong pagsisihan pagdating ng takdang panahon. Kasi ang pangako niya, buhay na walang hanggan. In that place, wala na pong kamatayan. Ang hirap dito lamang sa mundo, sa piling ng Panginoon, perfect life. Magandang buhay. At yun po yung pinapangarap nating buhay. Sa mundong ito, hindi man natin makamtan ang perfect life, pero makakamtan po natin sa kaharian ng Panginoon. Amen. Kaya may pag-asa. At yun yung hope natin. Kaya kahit may mga testing, trials na dumarating sa buhay, ito po yung nag-i-encourage sa atin.
na meron tayong aasahan pagdating ng takdang panahon. Kaya, praise the Lord. Kaya God offers eternal life and this is good news. Ang pang-anim na bad news, pang-anim po na bad news, we cannot find the way alone. Hindi natin pwedeng hanapin yung tamang daan na nag-iisa ka lang kapatid, na ikaw lamang. Sabi po doon sa 1 Corinthians 2 verse 14, the man without the Spirit does not accept the things that come from the Spirit of God. Ganito po ang status ng mga tao sa mundong ito. They don't have the Spirit of God. Kaya hindi nila matanggap yung mga bagay-bagay na nakakalugod sa mata ng Panginoon. The man without the Spirit does not accept the things that come from the Spirit of God. For they are foolishness to him. And he cannot understand them because they are spiritually discerned. Last Sunday po, alam po ninyo doon sa church, sa Pilipinas. No? So, nagkaroon po kami ng anointing of oil. Because I challenge yung mga kapatiran, for those na hindi pa po nakakapag-speak in tongue, to ask God. Because you know, speaking in tongue is very powerful. Makapangyarihan po ang speaking in tongues. Especially dumarating ka doon sa time na hindi mo alam yung gagawin mo. But because you have that gift of speaking in tongue, you can use it. Kasi nga po, yung example po na nangyari sa amin, na yung malaking bus, tapos nakasakay kami ng tricycle, nakita ko kung paano lumipad yung tao. Kasi yung tao nakamotor, nag-overtake, nasagi noong malaking bus. Kaya yung tao nag-superman. Nabulag na yung tao, yung kanyang motor, kung nakahiga sana, yung motor niya, nasa kanyang, nagaganan siya ng motor. Ganun yung status niya. Yung way, yung way ng tricycle. Yung gulong ng tricycle, mga kapatid, tamang-tama sa ulo ng tao. Kung hindi po nahihinto yung tricycle, pakapatay. Doble. Pati kami, nadamay. Kaagad na naipreno. So because of that, talagang, sabi ko nga, napakaganda po if we have the gift of speaking in tongue. Sa loob ng tricycle, talagang nag-speaking in tongue ako, siyang dararahaya, dadadadadad. And then, nung bumaba ako, talagang nakita duguan sa ulo, and then dito sa kanyang duguan na nakapikit. Sige pa rin ang speaking in tongue ko habang naglelehas. Wala akong pakialam sa mga nakapaligid. Basta ako, I just ask God for mercy. Lord, have mercy, siyang dararahaya. And then, bigla na lamang, yung bang, bigla siyang dumila. Pero duguan, bumangon. Hinintay namin ang pulis. Dinala siya sa ospital. Alam ko ni lasing kasi. Sa atin pala, pag lasing ang nakamotor, walang kaso. Hindi kinasuhan yung bus, and even for us, kasi kami wala rin kami kasalanan. They just let us go. Kaya pagsabihan ninyo, yung inyong mga pamilya, ganun pala. Sabi ng pulis lang doon, Brad, lasing ka kasi Hindi siya umitibo. So sabi, it's okay. Nice. Walang kaso. Baka ang nagbayad pa sa ospital siya, dinala na lang siya doon sa ospital. Kasi nalasing. It's good dahil buhay pa siya. Yung paglipad niya yun, talagang ang alam ko, talagang grabe. Parang Superman na. Kasi yung kanyang tricycle, watak yung kalahati na nasali doon sa isang lights.
So last Sunday po, we have that anointing of oil. At talagang, sabi nga natin, for they are foolishness to him, and he cannot understand them. Ang mga tao sa mundo, hindi nila naiintindihan. So nung meron na nag-speaking in tongue, meron ng mga nai-slain, mayroong umaten na ayaw na niya. Lumabas siya. Makita mo talaga yung takot niya. Talagang unti-unti umalis. Lumabas. Hindi siya makatagal sa presensya ng Panginoon. Kaya tunay po mga kapatid, the man without the Spirit does not accept the things that come from the Spirit of God. Hindi nila matanggap. Ang alam nila, for they are foolishness to me. But for us, who have the Spirit of God, we know. Kaya nga mga kapatid, mahalaga po na nasa atin ang Espiritu ng Panginoon. At alam natin that the Spirit of God, aside from the fruit of the Holy Spirit na ibinibigay niya, there are gifts of the Holy Spirit, may kapangyarihan na ibinibigay sa isang mananampalataya para ito po ay magamit natin in times na kailangan natin. Para tayo po ay makapamuhay ng magiging victorious sa mundo. Kaya yung power, authority na ibinigay ni Lord sa atin, mga kapatid, gamitin natin. There is the Holy Spirit. Nasa atin yan. Remember, we are the temple of the Holy Spirit. And the Spirit of God resides in our heart. So the bad news, we cannot find the way alone. Kailangan natin talaga ang Diyos. Kailangan natin magkaroon ng Espiritu ng Diyos sa buhay natin. Ang magandang balita, the good news is that Christ is the way. John 14 verse 6. Sabi po dyan sa John chapter 14 verse 6, Jesus answered, I am the way and the truth and the life. No one comes to the Father except through me. So, walang ibang paraan, daan, buhay at katotohanan, tanging si Jesus lamang, mga kapatid. Kaya ito po yung magandang balita. Kaya tunay na walang magagawa ang tao pag walang Jesus sa buhay. So ano po yung bad news na ating napakinggan? Sabi natin kanina, we are all sinners. But the good news is that Christ came to save sinners. Ang bad news, sabi natin kanina, we deserve to die. Pero ang good news, Christ died for us. Ang bad news, we cannot earn salvation. But the good news, God gives salvation. The bad news, we are condemned. But the good news, Christ freed us from condemnation. Bad news, we deserve eternal punishment. But the good news, God offers eternal life. The bad news, we cannot find the way alone. But the good news, Christ is the way. Kaya mga kapatid, hayaan po natin na si Jesus ay manatili sa buhay natin, na maging partner po natin siya sa lahat po ng areas ng buhay natin. Dahil ang Diyos na pinaglilingkuran po natin, hindi po niya tayo pababayaan. Kaya magtiwala po tayo at patuloy na manalig sa Diyos na ating sinasamba. Amen. Panginoon, salamat po God sa iyong salita. Tunay nga po, Panginoon, nag-akila ka at makapangyarihan na patuloy na kumikilos sa buhay po namin, maging sa aming kalagitnaan.
Salamat, Panginoon, sa iyong salita. Na tunay nga po, Panginoon, meron po kaming aasahan sa mundo ito. Alam po namin, O Diyos, na ang buhay po namin sa mundong ito ay magiging payapa, magiging maayos dahil nandyan ka, Panginoon, na gagabay, tutulong sa pang-araw-araw po namin buhay sa mundong ito. Kaya salamat, O God. Salamat dahil binigyan mo po kami ng pagkakataon. Salamat, O Lord God, dahil pinili mo po kami. Salamat, O Lord God, dahil ginawa mo po kami mga anak mo, O God. Kaya dalangin ko, Diyos, hawakan mo ang buhay ng bawat isa. Huwag mo po kaming pababayaan. Patuloy, O God, na tulungan mo kami, turuan mo kami, Panginoon, na lumakad ng naaayon sa iyong kagustuhan. Maraming salamat, O Diyos, at ibinabalik ko po sa iyo ang mataas na papuri sa pangalan ni Jesus. Balik ko